The sibling rivalry heats up. May masamang bisyo raw ang Pangulo ayon sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos mismo. Ito ang sinisisi ng senadora sa katiwalian sa gobyerno at pagsadsad daw ng ekonomiya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Sa panahong balot sa matinding corruption scandal ang bansa at nakaladkad na mismo ang Pangulo, tila hindi lang ang kanyang moral ascendancy ang kinikwestiyon ng mga kritiko, kundi ang kanyang physical at mental health. Batid ko na nagdadrug siya! Minsan, kami ng Presidential Guard at Petro Guzma ang nakikinis tuwing nagpa-party po sila. Malaki na raw ang dulot ng impluwensya ng droga sa Pangulo. Ito ang mismong ipinaratang ng sarili niyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa harap ng lagpas kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dahil umano sa konsensya, nilantad ni Senadora Amy na mula pagkabata, alam na raw ng Marcos family ang problema sa Pangulo tungkol sa droga. Tuluyan na raw naging daan ng bisyo ng Pangulo sa ongoing corruption issues sa bansa, kabilang ang sa flood control scandal. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalot ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Nadadawit ngayon si PBBM sa di umano'y pag-utos nito kay dating Congressman Zaldico na mag-insert ng 100 billion pesos sa BICAM process ng national budget. Siya raw ang nagkumbinsi kay PBBM na pakasalan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pag-aakalang magkakadireksyon ang buhay ng nakababatang kapatid. Mas lumala ang kanyang paglulong, magkalong sa droga. Parehas pa na sila mag-asawa. Nang maging Ilocos Norte Governor si PBBM, alam daw ng mga tao roon na halos hindi siya pumapasok. Sa tuwing may confrontation silang magkapatid, sinasabi raw ng Pangulo na magbabago na siya at aalisin ang bisyo. Pero ani Senadora Amy, naging cycle ito. Katunayan, tila may naging drug buddies pa ang Pangulo. Ilan sa di umano'y bahagi ng circle ay ang bilyonaryos na sina Inigo Zobel ng Zobel de Ayala clan, Antonio Tony Boy Florendo Jr. na anak ng Banana King na si Antonio Florendo Sr. at Antonio Lagdameo na Special Assistant to the President. Kasama rin umano sina Bong Daza at Edwy Cruz. Mas malala raw ng sa panahon ng kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kasama sa tinatawag na celebrities list ng Duterte admin si PBBM. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong.
Matapos nito, nakiusap siyang itigil na ng nakababatang kapatid ang paggamit ng di umano'y droga. Pero nalulong umano ito lalo na nang manalo sa pagkapangulo. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay natin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi na raw matiis ng senadora ang pag-aalok mismo ng first couple sa anak nilang si Representative Sandro Marcos ng droga. Matapos ang bombshell speech ni Senadora Amy, itinapos na rin ng Iglesia ni Cristo ang dapat sanay 3-day rally nila dahil pagod na umano ang mga tao. Pinasinungalingan naman ni Representative Sandro Marcos ang naging pahayag ng kanyang tiyahin. Masakit daw na nag-resort ang kanyang tita Amy sa kasinungalingan at tila destabilization sa gobyerno para sa kanyang political ambitions. Dangerously irresponsible daw ang ginawa ng senadora at lahat ng mga pahayag nito ay hindi totoo. Buwelta pa ng presidential son, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Agarang sumagot dito si Senadora Amy. Anya, handa raw siyang magpa-DNA test para patunayan ang kanyang relasyon kay PBBM, pero dapat magpa-follicle test din ang kampo ni na Representative Sandro. Disappointed naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa ginawa ng kapwa mambabatas. Hindi raw nakaka-Pilipino ito at ang away kapatid ay kadalasang itinatago sa mata ng publiko. Para sa akin, napaka Filipino, no? Hindi natin ugali ang Pilipino na ganyan. O nung napapanat ko yan, hindi ko sa kamag-anak, hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, nakawa ako sa kanya. Imagine, the debate that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Reaksyon naman ni Senate President Tito Soto, posibleng maging defining moment ito ng career ni Senadora Amy. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Hanggang